sa kanyang kagandahang loob at biyaya sa atin bawat araw, si Jesus ay talagang nagpapaulan sa atin ng maraming blessings na minsan kahit hindi natin ini-expect, pinapaulan niya. No, not because of any good things na ginawa natin, kundi dahil mahal niya tayo, mga anak niya tayo. Okay? At tayo, yung kanyang binanal, nang magtiwala tayo sa kanyang banal na dugo, na tanging yun lang ang makapaghuhugas sa ating kasalanan, wala na pong iba. Jesus alone saves. His blood alone saves, no? At yung ginawa lamang niya sa krus, ang lahat-lahat para po sa atin. Okay? Makakapunta tayo ng langit dahil sa ginawa niya sa krus. Hindi dahil sa anumang mabubuting bagay na maaari nating i-produce sa mga sarili-sarili natin using our own efforts. No. No, 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 no. Good morning po. Okay? So right now, I'm gonna share a topic with you na ang topic pong ito, naniniwala ako bibihirang matapik, no? Ng ibang mga vloggers or mga nangangaral dito po sa ating YouTube or whatever platforms na ginagamit ng Lord Jesus para maiparating ang mensahe ng kanyang biyaya sa mga tao. So turn with me dito po sa Acts chapter 12, mga talatang 22 hanggang mga talatang 22 hanggang 24, no? Okay? Kung may mga Bible apps kayo, gamitin po ninyo kahit anong format. Hindi po maselan si Jesus kay book format, kay app format, importante yung kanyang salita. Nung panahon nga nila, scroll di ba? Ngayon wala nang scroll. Kaya naniniwala ako, itong mga book format na ito, darating ang panahon, hindi na rin ito uso, puro naka-digital na tayo. Pero yung word ni Jesus, nandoon po. Tandaan nyo, dati scroll. May gumagamit pa ba ng scroll ngayon? Wala na. Tapos nauso ang book. Ngayon, ang book ngayon medyo nalalaos na rin. At yung ginagamit natin ngayon, nasa app na po, Bible app na tayo. Okay? Pero yung salita ng Diyos, laging nandoon. Turn with me again. Didn't go. Acts chapter 12, verses 22 hanggang 24. Ito po si Herodes Okay. Ulitin ko na lang po, babasahin ko muna sa 21 para makita ninyo. On an appointed day, Herod, having put on his royal apparel, took his seat on the rostrum and began delivering an address to them. Okay. Ngayon yung mga tao, ito na po, ito yung verse natin ngayon. The people kept crying out, "Hey, the voice of a God and not of a man." Bigay ko po yung konteksto. Si Herodes po dati, siya po yung pinakapinuno dito sa lugar na ito. At merong mga tao doon na parang alam nila nagkasala sila kay Herodes. Nakagawa sila ng hindi maganda kay Herodes nung sa hari nila during that time. Kaya ang ginawa nila para i-please si Herod, nung siya ay nagtalumpati, kasi sa verse 21, nagtalumpati siya, nagsalita siya, nagkorona siya at nagsetro, umupo sa trono, nagtalumpati, no? Kaya ang mga tao naman, yung mga taong alam nilang medyo bad shot sa kanila si Herodes, parang galit sa kanila si Herodes, natatakot sila sa kung anong pwedeng gawin sa kanila ni Herodes, ang mga taong ito ay nagwika, "Hey!" Okay, sabi nila, and the people keep crying out, "Hey, the voice of a God and not of a man." Alam mo sabi nila, para i-please ng si Herodes, "Hey, ito ay boses ng Diyos, hindi boses ng tao." Yung boses daw ni Herodes, boses daw ng Diyos at hindi boses ng tao. Mas si Herodes naman, full of pride. Nagmataas ang mokong na yon, no? Ang ungas na yon, nagmataas. Kaya, yabang ni Herodes. Pag ganun pa siya. Okay. Tapos, sa verse 22, and immediately, an angel of the Lord struck him because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and died. If you are going to get the context of this,
namatay siya sa madlang people, sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng mga taong pumuri sa kanya. Subalit tinanggap niya yung papuri na para lamang sa Diyos. Naloko na si Herodes. Na-impyerno na si Herodes. Kinokondem ko si Herodes, hindi. Ngayon pa lang sabi ko, nasa impyerno yun. Bubuksan lang ang Gehenna, doon siya tatapon sa dagat-dagat ng apoy. Nasa impyerno yun. Hindi maliligtas yun, no? Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo. Okay. Verse 24. Namatay si Herodes, kinain siya ng worms, di ba? Pero yung 24 sabi dito, but the word of the Lord continued to grow and to be multiplied. May mga tao na masamang tao, they will come and go sa pwesto, sa posisyon, tulad ni Herodes. Si Herodes po ang pinaka-tanyag na example ng ganon. Masamang pinuno, masamang tao na naging pinuno, ang ending niya, uuurin siya sa ilong, lalabasan siya sa mata, sa tenga ng uod. No? Yan ang nangyari sa kanya. Okay? Pero, yung salita ng Diyos, patuloy na lumaganap at lalo pang lumaganap sa pagkamatay ni Herodes. Malamang pinapatigil niya ang pangangaral ng Word of God. Kaya ang salita po ng Diyos, hindi po ito kailanman mapapahinto. At ang mga born-again Christians na totoong tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, naniwala sa kanyang tinapos na gawa, ay hindi po mapipigilan sa pagpapalaganap ng Gospel of Grace sa mga tao. But the word of the Lord continued to grow and to be multiplied. Nag-grow na, dumami pa, nag-multiply pa. Yan po sabi ng Bible. Yan po ang nangyari kay Herodes. Si Pilato, ano nangyari sa kanya? Tignan niyo po, no? May mga taong aakyat sa prominence, sisikat ng husto, pero malilimutan. Si Pilato, si Herodes, sino pa? Saul. Lahat ng mga yan, nalimutan na sila. Bagamat when we read the scripture, nababasa natin sila. Pero, isa lang po ang nananatili hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nandun ang kapangyarihan sa kanya, si Lord Jesus. Amen? Yung mga hinahangaan ng mundo ng mayayaman, mga pilantropo ng mundo, yung mga yan, tulad ni Herodes, mga masamang pinunong yan, malilimutan ang lahat ng yan. Malilimutan silang lahat, no? Pero si Jesucristo lalong matatanyag sa mga darating pang henerasyon. That's why si Jesus lamang po ang tanging dapat na makilala ng tao habang siya nandito sa lupa. Habang ang tao ay nandito sa lupa, kailangan makakilala siya kay Jesucristo na tanging si Jesus lang ang kaligtasan. Sapagkat pag ang tao ay namatay, inabutan ng physical death na tinatawag, at hindi niya kinilala ang ginawa ni Kristo sa krus para iligtasan na siya sa kasalanan, ang taong yan ay mapupunta sa impyerno. May impyerno. Totoo ang impyerno at naghihintay sa mga walang Kristo ang impyerno. Totoo yan. No joke. The people kept crying out, the voice of a God and not of a man. Yung mga sobrang papuri sometimes na hindi nila alam para sa Diyos na yon, pero inaangkin nila. Para kay Jesus na sana yung papuri niyo, pero inaangkin nila. Di ba? So, it's so sad for them. Marami pong ganun maski sa panahon natin ngayon. Kaya yung karamihan ng mga celebrity, makikita mo may kayabangan. Pagpupunta mo, kala mo kung sino, no? Lumayo kayo sa mga taong ganyan. Focus on Jesus. At yung mga taong mayabang na ganyan, share nyo ng gospel. Sapagkat tayo po mga born-again Christians, saved by grace of Jesus, tayo po ang higit na nakaaangat sa mga taong yan dahil we have Jesus, the creator of the universe, living within us. No? At kailangan tayo para maipahayag ang gospel sa mga taong yan. Kaya kung hindi ka ba ka-Good Vibes, share mo na ito. Click mo yung subscribe button at maging ka-Good Vibes ka na. Again, si Jesus lang ang pinaka-popular sa lahat. Thank you.